Magandang araw mga bata! Ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo ng edukasyon sa pagpapakatao grade 3. Ang araling ito ay para sa una hanggang ika-4 na linggo. Ang aralin na ito ay tungkol sa pagmamalasakit sa kapwa. Ang mundo ay hitik sa iba't ibang pagsubok, hamon at pagkabigo. Bawat tao ay may kanya-kanya kakayahan kung paano harapin ang mga ito. Ngunit, lahat kaya ay may kakayahang mapagtagumpayan ang mga ito ng mag-isa? Mga bata, pag-aralan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano kaya ang inaasahan mula sa iyo sa aralin ito? Sa araling ito, inaasahan na may padama mo ang malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng pagtulong at pag-alaga, pagdalaw, pag-aliw at pagdadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan. Sa aralin ding ito, inaasahan na may pakita mong malasakit sa may kapansanan sa pamagitan ng pagbigay ng tulong sa kanilang pangailangan, pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng sport, at iba pang mga programang pampaaralan at pamayanan. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang malasakit? Meron ka bang idea kung ano ang ibig sabihin ng salitang malasakit? Ang malasakit, ito ba'y katumbas ng salitang pagtulong, pakikiramay, at pag-aalaga? Marahil ay oo, ngunit higit pa rito ang katumbas ng salitang malasakit. Ito ay ginagawa sa iyong kapwa sa mga panahon na higit nilang kailangan ng tulong, pag-aalaga at pagkalinga. At ginagawa ito ng taos sa puso at hindi napipilitan. Sa pagkakataong ito, dapat mo ring isaalang-alang na ang katambal ng pagmamalasakit sa kapwa ang sumusunod. Una, kapakanan ng kapwa. Pangalawa, kabutihan ng kapwa. Pangatlo, kaayusan ng kapwa. At pang-apat, kaligtasan ng kapwa. Ito ang malasakit para sa kanila. Upang higit pang masukat ang inyong kaalaman sa pagmamalasakit sa kapwa, sagutin mo ang mga sumusunod sa gawaing pagkatuto. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin ang bawat pangungusap at isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng pagmamalasakit sa kapwa at mali naman kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Una, nagpapatugtog ako ng malakas na malakas kapag may sakit ng aking kapatid upang siya ay sumaya. Pangalawa, ibinibili ko ng malalaking sitsirya ang aking pinsan na may sakit upang mabusog siya. Pangatlo, sa tuwing may sakit ang nakababata kong kapatid ay pinupunasan ko ng maligamgam na tubig ang kanyang noo gamit ang bimpo. Pang-apat, tinutulungan ko ang kapamilya ko o maging kaibigan na iabot ang mga pangailangan nila kapag sila ay may sakit o karamdaman. Panglima, dinadalhan ko ng prutas at mainit na sabaw ang kaibigan kong may sakit. Mga bata, meron akong babasahin sa inyong maikling kwento. Ang pamagat ng kwento ay ang Magkaibigan ni Gigi Viloria. Handa na ba kayong makinig? Magkaklase at matalik na magkaibigan sina Elmer at Erwin. Magkalapit lamang ang kanilang mga bahay, kaya sabay sila nag-aaral at gumagawa ng kanilang mga aralin at proyekto sa kanilang asignatura. Hindi nila pinababayaan ang kanilang pag-aaral. Sa makatuwid ay pareho silang lagi nakapaparangalan. Sa kabila ng kanilang kasipagan sa pag-aaral, ay hindi naman nila kinakalimutan ng paglalaro bilang libangan. Pareho silang mahilig sa sipa, patintero, tumpang preso at lutsong tinik. Isang araw, nagkayayaan ng dalawang magkaibigan na tumulong sa pagtatanggal ng damo sa bakuran ni Elmer sapagkat balak nilang magtanim ng mga halamang gamot. Hindi na malaya ng dalawa na pabuhos ang malakas na ulan, kung kaya tinabutan sila nito. Agad nilang pinatuyo ang kanilang mga sarili at nagpalit ng damit. Pagkaraan
ay nagpaalam na rin si Erwin pagkatapos makakain ng mainit na sopas. Kinaumagahan sa paaralan, hinanap ni Elmer ang kanyang kaibigan sapagkat bakante ang kanyang upuan. Tinanong niya ang kanyang guro, "Ma'am, napansin niyo po ba si Erwin?" Sagot ng kanyang guro, "Siya ay sinundo ng kanyang ina kani-kanina lang sapagkat siya ay nilalagnat." Naisip tuloy ni Elmer na marahil ito ay dahil sa sila ay naulanan. Siya ay nag-alala sa kanyang kaibigan, kaya dinalaw niya ito sa bahay. "Erwin, kamusta ka na? Narito ang mainit na lugaw at mansanas," ang wika niya. "Salamat ng marami, kaibigan," tugon ni Erwin. Maya-maya, kinuha ni Elmer ang planganita at kumuha ng maligamgam na tubig at limpo at saka pinunasan ng kaibigan. Nakita ito ng ina ni Erwin, kung kaya lubhang natuwa at humanga sa pagmamalasakit nito sa kanyang anak. Naging mabilis ang paggaling ni Erwin, kung kaya muli silang nakapasok sa paaralan. Patuloy ang mabuting pag-aaral ng dalawang magkaibigan. Dito nagtatapos ang kwento ng magkaibigan. Gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Una, ano ang pamagat ng kwento? Pangalawa, sino ang dalawang magkaibigan? Pangatlo, ano ang nangyari kay Erwin? Bakit? Pang-apat, ano ang ginawa ni Elmer bilang kaibigan ni Erwin? Panglima, anong katangian ay pinamalas ni Elmer sa kaibigan? Mabuti ba itong gayahin? At bakit? Maraming paraan kung paano mo maipamamalas ang pagmamalasakit mo sa iyong kapwa. Isa na rito ang pag-aalaga sa kapwa na may sakit o karamdaman sa pamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng pagtulong at pag-aalaga, pagdalaw, pag-aliw at pagdadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan nila. Pangalawa, maaari mo rin pakita ang iyong pagmamalasakit sa may kapansanan sa pamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan, pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng sport at iba pang programa pamparalan at pampamayanan. Halina't palalimin pa natin ng lubos ang inyong kaalaman hinggil sa pagiging mapagmalasakit sa kapwa upang magamit mo ito sa pagpapayaman ang iyong kagandahang asal. Narito ang ilan sa mga paraan ng pag-aalaga sa may sakit ayon sa mga dalubhasa. Siguraduhin komportable ang taong may sakit. Paglalaan ng upuan sa mga sasakyan. Pag-alalay sa pagtawid sa daanan lalo na kung ito ay ulan o ulan. Pag-alalay sa pag-akyat o pagbaba halimbawa sa hagdan o sasakyan. Pagbibigay ng oportunidad na makapagtrabaho o makatulong sa mga gawain kung nais o kaya ng nila. Pag-anyaya o paghikayat na makilahok sa mga programang papaaralan o pampamayanan. Kanilang kapansanan tulad ng pagpipinta at maging sa larangan ng palaro. Ngayon ay batid kong marami ka nang natutuhan sa araling ito na higit pang magpapayaman sa iyong pagiging makatao at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Pagkakataon mo naman ngayon na maipakita kung paano may sagawa ang pagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagsagot ng mga handang gawain sa ibaba. Handa ka na ba? Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, masdan mo ang bawat larawan. Sa tulong ng gumagabay sa iyo sa bahay, sumulat na may paliwanag kung paano ipinakita ng mga ito ang pagmamalasakit sa kapwa.
Gawin ito sa inyong sagot papel o kwaderno. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, basahin ang kwento. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagot ng papel o kwaderno. Ang pamagat ng kwento ay Ang Mga Kalahok sa Pating Palak ni G.D. Viloria. Isang araw, habang naglalakad papasok ng paaralan si June, ay nabasa niya ang isang anunsyo na nakapaskil sa tarangkahan ng kanilang paaralan na nag-aanyaya sa mga may kapansanan na magkaroon ng patimpalak sa pagguhit at pagkanta sa darating na Biyernes. Sa tuwa, dali-dali nagtungo si June sa kaibigan niyang si Bernard na may polio upang ibalita ito. Batid niyang na mahusay sa pagpinta ang kaibigan. Kinuha niya at inihanda ang gamit sa pagpipinta ng kaibigan. Nagsanay na mahusay si Bernard sa tulong ng kaibigan niyang si June. Matyaga namang inalalayan ni June ang kaibigang si Bernard hanggang sa araw ng pagtimpalak. Dahil sa pagtatyaga ng dalawa, nakamit ni Bernard ang unang pwesto. Tuwang-tuwa ang dalawang magkaibigan. Sagutin ang mga tanong. Ano ang nabasa ni June sa tarangkahan ng paaralan? Bakit pinuntahan ni June si Bernard? Paano ipinakita ni June ang pagmamalasakit sa kaibigang may kapansanan? Ano ang nakamit ng magkaibigan? Kung ikaw si June, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit? Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, sa tulong ng iyong magulang o tagapangalaga, gumawa ng isang maikling salaysay patungkol sa inyong mga karanasan na kung saan naipadarama mo ang malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng pagtulong at pag-alaga, pagdalaw, pag-aliw at pagdadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan. Gawing gabay sa paggawa ang pamantayan sa ibaba. Gawin ito sa inyong sagot ng papel o kwaderno. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, basahin ang mga sumusunod na dialogo. Sagutin ang mga sitwasyon bilang si Batang si Valentino. Gawin ito sa iyong sagot ng papel o kwaderno. Sabi ni Belen, Valentino, tignan mo ang batang pilay. Mukhang aakyat ng hagdan patungon sa kabilang kalye. Anong gagawin natin? Sabi ni Ana, Valentino, may sakit ang kaibigan natin si Mario. Ano kaya ang mainam nating gawin? Sabi naman ni Tina, Valentino, kung gusto kong dalawin ang pinsan natin, si Jose, balita ko, kakauwi lamang na galing sa ospital dahil sa pananakit ng tiyan. Ano bang maaari nating dalhin? Ang sabi ni Grace, Valentino, masdan mo ang babae na ka-wheelchair. Mukhang hindi makaakyat sa rampa o daang pasalunga. Ano ang gagawin natin? Ang sabi ni Beth, Valentino, nabalitaan mo ba ang kaklase nating ulila na sa magulang na si Tony ay hindi makapasok sapagkat nag-aalaga ng kapatid na may sakit? Ano kaya ang maaari nating maitulong? Para naman sa gawain pagkatuto bilang 6, basahin ang bawat sitwasyon. Kopyahin at sagutin ang gawain sa inyong sagotang papel. Lagyan mo ng check kung gaano mo kadalas na isagawa ang mga gawain na banggit. Para naman sa gawain pagkatuto bilang 7, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapahayag ng pagmamalasakit sa kapwa at mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagot ng papel o kwaderno. Para naman sa gawain pagkatuto bilang 8, basahin at unawain ang sumusunod na sitwasyon
sitwasyon sa ibaba. Isulat ang letra o titik ng tamang sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Para naman sa gawain pagkatuto bilang siyam, kopyahin ang mga gawain sagutan sa iyong sagotang papel. Hingi ng tulong ng iyong mga magulang o nakatatandang kausapin ng iyong pamilya sa pagsasagawa ng mga gawain ito. Punan ang word bubble, isulat ang ilan sa mga paraan kung paano pagmalasakitan ng mga batang may kapansanan at karamdaman. Mga bata, sana sa araling ito ay natutuhan mo ang tamang pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa. Nawa hindi mo lang ito natutunan kundi gagawin mo rin ito. Maraming salamat, paalam!